Ang pamilya ng asawa ko ay binubuli sa loob ng 20 taon. Ngumingiti sa publiko, umiiyak sa sarili. Jorge, Leonora, kumain na kayo. Tumayo hanggang nakapag-asawa ako at nakuha ng mga merkado ang kanilang sukdulang tagapagpasya. Ako si Clara, hindi ako tahimik. Ang iba nagsuot ng bestida. Umakyat ako ng pader at ng gulo ng pugad bubuyog. Binugbog ko ang mga lalaki. Nang makita ako, kailangan nilang lahat umilag. Si Mama ay laging nagsasabi na dahil sa ugali ko, walang mag-aasawa sa akin. Lumalabas, mali siya. Sam, si Clara ay mainitin ang ulo. Tiisin mo siya. Sam, binantaan ka ni Clara? Kumurap ka ng 2 ulit, ilalabas ka namin. Usa kong pinakasalan si Clara. Sino ang nagchichismis sa akin? Naku anak, wala pa ang nobyo. Bakit ka lumabas? Bakit ko siya hihintayin? Tama, babe. Makinig ka sa akin. Ang mga merkado ay mahihina. Hindi sila katapat mo, kaya magpakabuti ka. Huwag mo silang apihin. Naiintindihan mo? Oh. Paano kung apihin nila si Clara? Durugin sila, pero hindi nila ako inapi. Sa totoo lang, trinato nila ako. So well. Clara, gising ka na. Nagtabi ako ng almusal mo. Kain na. Eto. Clara, mainit na lugaw mo. Salamat, Papa at Mama. Clara, gusto mo ng hipon kahapon. Bibili ako ng sariwa ngayon. At saka, konti na ang ice cream, kaya magdadagdag si Papa para sa iyo. Iwan mo na lang ang mga mangkok mo dito, at si Sam na ang maglilinis. Okay, sa nakaraang buwan, mababait na biyenan, masarap na pagkain, at walang pangungulit ni Mama. Purong kaligayahan dito. Ano ang mali? Bakit ka malungkot? Clara, invite tayo ni Tito Jorge. Kailangan lahat pumunta. Kakain sa bahay ni Tito Jorge? Hindi ba normal yun? Bakit ka malungkot? Makikita mo pagdating natin. Mama, hindi ba si Tito Jorge ang nagho-host ng hapunan? Bakit kailangan pa nating bumili ng lahat ng grocery na ito tayo mismo at dalhin pa? Well, sabi ni Tita Leonora kailangan daw nating bumili ng grocery dahil puno na ang ref nila. Eto. Oh, ito ba ang bagong manugang ni Arturo? Martha, bumili ka ba ng pagkain? Nasa doon ang kusina. Alam mo ang kalan. Magluto ka. Oh, Tulungan kita. Arturo, umupo ka at uminom ng tsaa. Mabilis magluto ang asawa mo. Huwag makialam. Pumunta tayo para sa hapunan, bumili ng pagkain, at tayo pa ang nagluto. Narito ba tayo bilang mga walang bayad na katulong nila? Clara? Saan si Sam nagtatrabaho ngayon? Narinig ko mababa raw ang sweldo niya. Ang boyfriend ko ay nagtatrabaho sa foreign firm, kumikita ng 400k kada taon. Kita mo? Noong nakaraang buwan lang, binilhan niya ako ng relo. Umupo ka. Kapag tapos na si Martha magluto, makakain na tayo. Umupo. Ako ang bagong manugang dito. Hindi ako dapat sumigaw sa kanila sa unang pagbisita ko. Kalmado. Hoy, Martha. Hoy, gumamit ka ng kaunting asin sa sopas. Noong nakaraan, sobrang alat na hindi malunok. Sige, iingatan ko. Ang biyenan mo ay malamya. Walang silbi sa lahat. Kung hindi nagmakaawa ang biyenan mo sa amin para bigyan siya ng trabaho, ang pamilya nila ay nagugutom na ngayon. Sa mga walang hiya na kamag-anak na ganito, bakit pa magpigil? Tulungan mo si Mama. Sige. Ay, huwag kang pumasok doon. Ang kusina ay napakagulo. Bakit ka pa makikialam? Pupunta ako. Hoy, bisita ka dito. Hindi namin pwedeng hayaan na magtrabaho ang bisita. Sapat na ang biyenan mo. Napakabilis niya dito. So alam niyo pala na bisita kami. Akala ko ang buong pamilya niyo ay bulag. Akala ko ang buong pamilya mo ay bulag. Bantayan mo ang bibig mo.
ganyan ba ang pagsasalita mo sa mga nakatatanda? Arturo, paano mo pinalaki ang manugang mo? Jorge, pasensya na. Aba, ang init ng ulo. Walang modo. Tahimik. Kapag nagsasalita ka, akala ko sumabog ang imburnal. Hindi ka ba nandidiri diyan? Kaf. Ang pagbisita sa bahay ninyo ay iba. Dala namin ang lahat at kami na ang nagluluto. Ano? Akala mo si Mama ay personal na katulong mo? Wala kang ginagawa, pero ayaw mo kaming tulungan. Nagpigil kami dahil sa galang, para lang hindi ka mapahiya. Akala mo talaga mga big shot kayo? Paslit ka. Wala sa buong buhay ko ang nakaturo sa akin ng ganito. Clara. Leonora, pasensya na talaga. Hindi naman iyon ang ibig sabihin ni Clara. Pasensya na talaga. Ngayon naranasan mo na. Dapat mo akong pasalamatan. Clara, okay lang. Ayos lang ako. Mama, tinatapakan ka nila. Hoy, sino ang nangaapi sa kanya? Pinagawa lang namin siya. Pananakit ba iyon? Clara, ayos lang talaga ako. Matagal na itong ganito. Isang kain lang. Walang masama. Mama, eksakto. Dahil lang si Tita Martha napakasarap magluto. Binibigyan lang namin siya ng pagkakataong sumikat. Galing. 9th dan black belt ako. Bakit hindi ko rin magpakitang gilas? Clara, Clara, umupo ka. Malapit na ang hapunan. Mama? Martha, bilisan mo. Ang tagal mo. Kaunti na lang. Isang ulam na lang. Kain na. Tara na. Gutom na ako. Kain ka na, mahal. Salamat, Mama. Kain ka rin. Pamilya ni Tito. 3. Kasama kaming 4. 7 lahat. 6 lang ang upuan. Pinlano nila to. Okay lang, kain muna kayo. Nasa kusina ako. Kakain ako mamaya. Mama, dito ka umupo. Tatayo na ako. Anong kalokohan? Nag-uusap ang matatanda. Huwag kang sumingit. Sabi niya, maglilinis siya. Bakit mo siya pipigilan? Umupo ka at kumain. Ang aming pamilya ba maghintay na lang sa iyo? Umupo ka. Marta, umupo ka rito. Hindi ako gutom. Hoy, kaming mga kapatid, pwedeng uminom. Hindi siya dapat umupo rito. Sige, inom. Oo, sige na kayo. Kaya kong kumain. Nang nakatayo. Sama. Okay lang kumain ng nakatayo. Huwag kang maselan. Di ba? Ano? Oops. Busog na si Sofia galing. Mama, dito ka umupo at kumain. Clara, baliw ka ba? Sobra ka na. Kumakain kami ng hapunan. Tigilan mo na ang eksena. Pamilya? Sino ang pamilya dito? Nagpakahirap ang biyanan ko sa kusina. Buong araw naghahain sa inyong lahat. At hindi man lang makakain. Anong klaseng pamilya iyan? Sam, tingnan mo siya. Anong pinakasalan mo? Sa harap namin, sinampal niya si Sofia. Pilitin mo siyang humingi ng tawad ngayon. Ako. Walang sorry. Arturo, ganyan ba ang ugali ng pamilya mo? Ngayon, tuturuan ko siya ng leksyon para sa iyo. Pakiusap, kuya. Kasalanan ko ito. Ako na ang bahala sa kanya. Clara, Umupo ka at kumain. Ayos ka lang ba? Tingnan. Clara, tapusin na natin ang hapunan at umalis na. Huwag kang magalit. Ganito ba sila palagi? Sanay na ako. Titiisin namin ito. Bakit nating titiisin ito? Ano gagawin natin? Masyado kang mahina sa kanila. Tingnan mo ako. Isang beses ko lang ituturo. Mama, oo. Anong paborito mong ulam? Ang sweet and sour ribs. 2 beses ko pinirito. Hirap. Oh, dito para mag-sorry? Hindi ka ba maingay kanina? Bakit tahimik ka ngayon? Sam, kailangan mo siyang pagsabihan. Ang mga asawa kailangan ng disiplina. Bagong kasal at suwail. Kung kayong dalawa ay masyadong mahina, hindi kayang disiplinahin siya ipadala sa akin. Ano na? Mama, dito. Oh, Huwag magmadali. Okay. Hindi pa namin nakain ang ribs na iyan. Bakit siya ang nakakuha? Tama.
Sige, hindi papakainin si Mama? Walang kakain. Baliw ka ba? Pamilya mo ang tatakaw kumain. Nasa mukha mo lahat. Ikaw, paslit na malikot. Nawala ka na sa kontrol. Boyfriend ko binilhan ako ng damit na ito, Clara. Papatayin kita. Sasapakin kita. Lakas ng loob mo, sweetie. Gusto mo ng luto ni Mama, di ba? Masarap. Sayang naman kung hindi mo kakainin. Anong gusto mo? Huwag kang tumapang. Tahimik ka. Kain. Sofia, Ma, hayaan mo ang baliw na babaeng ito na magwala sa bahay ko, Leonora. Hindi kami mangahas. Sige, hindi mo siya haharapin? Mga duwag, siya'y naglakas loob na magwala sa bahay ko. Tuturuan ko kayo ng magandang aral ngayon. Tray mo. ma, Matapang kasaktan. Ang biyanan ko nagluto ng 2 oras at walang nakuha na upuan. Ano naman kung sinaktan kita? Paslit ka. Dahil hindi ka turuan ng balae mo. Ako na ang magtuturo. Tito Jorge, akala mo ba na peke ang black belt ko sa taekwondo? Aray, bitaw. Aray, bitawan mo ako. Clara, kasalanan ko. Bitawan mo muna. Pwede nating pag-usapan ito? Tito Jorge, pwede tayong mag-usap? Siyempre, pwede. Basta, Bruha ka, papatayin kita. walang hiya ka. Ikaw, Gusto mo ng panibagong palo? galing. Mahal, okay ka ba? Wala ng kontrol. Talagang wala ng kontrol. Sam, kontrolin ang asawa mo. Tito, di ko kaya. Di ko siya matalo. Hinga ng malalim. Masarap, di ba? Clara, ang galing mo. Kailan tayo uwi? Bakit nagmamadali? Hindi pa tayo tapos. Ano ang gusto mo? May batas tayo dito. Huwag kang sumubok ng anuman. Tita, magbayad na tayo. Nag-host ka ng hapunan, pero pinapabili mo bumili ng groceries, magluto, at maghugas, at nagreklamo na mabagal siya. Di ba yan nakakagalit? O sa tingin mo, ang biyanan ko ay katulong mo? Kaya, singilin ang rate ng katulong. Calculator. Tanghalian ngayon, 7 ulam at 1 sopas. Mga pinamili namin, 300 at 60 dolyar. 2 oras ng trabaho, ayon sa pamantayan ng ahensya ng katulong. 150 kada oras. 300 dolyar. Bayad sa pinggan, 200 dolyar. Dagdag ba, emosyonal na paghihirap, pambili ng gas, bayad sa martial arts show, at kompensasyon para sa pagsira ng magandang mood. Bilang bagong asawa mo na bumibisita sa unang beses, mabait ako at bibilugan ko ito pababa. Flat fee, $2. Sulit? Di ba? 2,000 piso? Clara, baliw ka ba? Ito ay isang hapunan ng pamilya lamang. Bakit ka namin babayaran? Tigil na. Di kita sinampal, so walang sakit? Ito ay pangingikil at panunuhol. Ma'am, di namin siya bibigyan ng barya. Tama? Sinaktan niya kami at gusto ng pera? Sino ba ang akala niya sa amin? Kita ko na. Tumanggi kang magbayad, di ba? Bibigyan ko kayo ng 3. Isang huling pagkakataon. Ilipat mo na at aalis ako. Kung hindi, ang TV mo sa sala at gamit sa kusina, pagbasag sa lahat nito ay sapat na pambayad sa bill. Ikaw, bruha! Pulis! Tawag ng pulis! Tatawag ako ng pulis! Sige, 3 kayo laban sa isang mahinang babae. Kapag dumating ang pulis,
sinong mas magdudusa ay di pa alam. Mahina ka? Sabi niya mahina siya? Kahit mali ako, utang ko lang sa'yo ang shampoo. Umalis! Arturo, isama mo ang pamilya at umalis. Clara, kaya nating ayusin ito. Tigil ang pagsira. Diyos ko, gusto mo ng pera? Babayad ako. Babayaran kita, okay? Mama, ito ang 2,000 piso. Ililipat ko na sa iyo. Bili ka ng masarap na pagkain para palakasin ang sarili mo. Sumiksik sila ng mga taon, kaya nakuha na natin ang ganti. Ma, bakit tahimik ka? Sandali. Naku, nawala ang cool ko doon. Pagsira sa bahay nila sa unang bisita ko, ang mga balae ko. Ay, natakot ba sila sa akin? Mama, magsalita ka. Kung alam ko, sana di ko sila gaanong sinaktan. Masyado akong sumobra kanina. Pinahirapan ko ang lahat. Sam, tulungan mo. Sam, anong ibig sabihin nito? Galit si Sam? Sa sinaktan ko sila? Galit siya? Clara. Ma, ewan ko kung ano sasabihin. Naku, unang bisita ko at pinaluha ko si Mama kung malaman ng mama ko. Clara, hindi ka ba makaayos? Magpigil ka kapag kasal ka na. Huwag mo silang apihin. Narinig mo? Ma, pasensya na. Kasalanan ko ito. Murahin o saktan mo ako, tatanggapin ko. Mahal, bakit ka nag-sorry? Magaling ka. Magaling ka. Kaming dalawa ay masyadong mahina. Inaapi nila kami taon-taon. Hindi kami nangahas na lumaban. Clara, salamat sa iyo nakuha na namin ang paghihiganti mabuti kong Clara. Ang manugang namin, Papa at ako, wala kaming silbi. Para ikaw ay ganito galit. Naghirap ka, anak ko. Ma, ang sarap. Ayos lang ako. Huwag kang umiyak. Sam, hindi ka galit? Oo naman. Si Tito Jorge napakakapal ng mukha na maga ang kamay mo. Buti na lang may cream ako. Tama. Si Clara tumama ng malakas masakit ang kamay niya. Pahipan mo kay Mama. Masakit. Masakit ba? Wala silang pakialam kung lumaban ako, kung nasasaktan ako. Pag-alis ko ng bahay, napagtanto ko na hindi umuulan sa labas. Sakay na, Clara. Maupo ka sa harap. Masakit kamay ni Clara. Ako na mag-aalaga sa kanya. Uwa. Seat beltan kita. Malamig ang AC. Tatakpan ka ni Mama. Oh, Mama, huwag na. Ayos lang ako. Tingnan mo, para akong bago. Kahit 100 pa, patutumbahin ko silang lahat. Hindi ko maintindihan. Paano ang isang tulad ni Clara ay nahulog sa ating Sam? Oo, maganda si Clara. Matalas, matalino at may kakayahan. Para siyang sikat ng araw. Tingnan mo ang anak natin. Tahimik siya tulad natin. Maputi, kulang sa pagkalalaki. Sa totoo lang, swerte talaga tayo. Nagkakilala kami. Noong kolehiyo pa. Oo nga, umalis ako sa barbecue stall pagkatapos kumain. At nakita ko agad si Sam. Hoy, bata, ibigay mo ang pera mo o babasagin ko ang ulo mo. Naglakas loob kang manghold up sa harap ko? Lumayo ka. Oy, mga duwag, nagtatangka manghold up. Okay ka lang? Bakit hindi ka nagsasalita? Pwede ka bang maging nobya ko? Nalaman
ko lang ng huli na hindi freshman si Sam. 1 taon siyang nauna sa akin. Sino bang mag-aakala na si Sam natin ang unang nag-first move? Hahaha. Clara, ang galing mo talaga. Hindi ko napigilan. Kailangan ko lang sabihin sa'yo ang totoo. Wow, matapang na si Clara simula bata pa at napakabait din ang pag-aasawa mo sa pamilya natin. Ang ating pamilya ay talagang pinagpala ng langit. Oo. Sobrang saya ko na naglakas loob ako na masabi ang mga iyon. Kung hindi, mapapalampas ko ang isang tulad ni Clara. Isang matapang na babae tulad ni Clara ay dumating sa aming pamilya at inapi noong bumisita siya. Talagang binigo ka namin. Kung mayroon tayong kahit kalahati ng tapang ni Clara, ang pamilya ni Tito Jorge hindi sana tayo napi ng maraming taon. Marami kang pinagdaanan. Hindi iyon malaking bagay. Eksperto ako dito. Sumunod lang kayo sa akin at garantisado kong magiging matapang kayong lahat. Mula ngayon, Coach Clara ay magtuturo sa inyo ng Tough Up Bootcamp. Teka. Tough Up Bootcamp. Tama? Matapos ang gulo ni Tito Jorge, hindi ba kayo natuto? Kailangan maging matapang kayo. Para hindi na maapi, matuto kayong maging matapang. Kami? Kaya ba namin talaga? Basta makinig kayo sa akin. Sigurado. Ano? Gusto ninyo bang maapi na naman ako? Siya. Ulitin pagkatapos ko. Pamilya ni Clara. Walang duwag. Pamilya ni Clara, walang duwag. Lakasan. Angkan ni Clara. Walang duwag. Magaling. Ngayon, sisimulan natin ang unang aralin. Una. Ang pagmumura sa tao ay may tunay na husay. Mahahabang pangungusap ay mas masakit. Ilabas ang notebook at isulat lahat ng aking mga teknik sa pagmumura. Kapag may minumura ka, siguraduhing titigan mo sila ng diretso. Mal, Ang pag-aaral nito ba ay talagang makakatulong? Makatulong o hindi? Basta masaya si Clara. Si Coach Clara ay nagtuturo sa atin. Makinig kayo? Tumahimik ka. Si Clara ay natutulog pa. nagising ako sa amoy. Halika, Clara. Umupo. Uminom ka na. Narito na ang dyaryo. Aling Vanggi, bakit mo itinatapon basura sa pintuan namin uli? Naku, matandang babae ako. 70 taon. Mahirap akong maglakad. Dahil magkapit-bahay tayo, ang pagtatapon ng basura ko ay hindi malaking bagay. Bukod doon, lagi mo naman ginagawa iyan dati, di ba? Siya. Bah, matandang hukluban. Sino ang ginigil trip mo? Tinulungan ka lang namin magtapon ng ordinaryong basura dati. Ngayon tingnan mo ito. Lahat ng likidong ito itinapon sa pintuan namin. Ano bang problema mo? Dahil tinutulungan mo ako, tapusin mo na lang ang trabaho. Tapusin ang trabaho? Paano kung ipadala ko ang matanda mong puwet diretso sa langit? Paslit ka. Bakit ang sama mo? Masama ako sa iyo dahil ginagalit mo ang mama ko. Kap. Ang sweetie mong panggulo. Sa unang pagbisita mo, sinira mo ang bahay ng kamag-anak mo ng pira-piraso. Alam na ng buong kalye, isang bastos na babaeng tulad mo. Nagtataka ako kung anong klase ng magulang ang nagpalaki sa iyo. Kung pinakasalan ka ng anak ko, siguradong ikaw. May sabihin ka pa, at pupunitin ko ang bibig mo. Sumpain mo pa ang manugang ko, at pupunitin ko ang bibig mo. Ikaw, si Clara namin ang swerteng bituin ng pamilya namin. Minamaliit mo siya dahil sa puro kamangmangan. Mama, Clara, hindi man ako edukado o magaling magsalita, ngunit hinding-hindi kita hahayaan na magdusa muli. Hindi ko talaga maintindihan kung anong klaseng mga magulang ang nagpalaki ng tulad mo. Ang pagpapakasal sa iyo ay tiyak na magdurusa ang asawa mo sa 3 buhay. Maagang namatay siya, sumpa mo ang pumatay sa kanya. Anong tapang mong sumpain si Clara? Sino ka ba? laging umiiwas si mama sa gulo, ngunit nagmumura siya para lang ipagtanggol ako. Ang tawagin siyang pamilya. Napakaswerte ko. Mula ngayon, hindi na ako mag-aalis ng basura mo. Oh, may 10 minuto ka para linisin ang pintuan namin. Kung hindi kukuha ako ng megaphone at sisigawan ko ang pintuan mo. Ipapakita ko sa lahat kung paano mo ginagamit ang edad mo para apihin ang lahat. Ikaw. Teka lang, nakakagalit ito.
Mama, ang galing mo talaga. Ginamit mo lahat ng trick na itinuro ko sa'yo. Ang galing mong magturo. Mama, ang pagtatanggol mo sa akin ay sobrang astig. Clara, mahiyain kami ng tatay mo sa buong buhay namin. Pinapayagan naming apihin kami kahit ano pa. Pero iba na ngayon. Ngayong pamilya ka na, hindi ka na namin hahayaang magdusa kasama namin. Mama, bakit ang bait mo sa akin? Dahil alam ko kung gaano ka kahusay at talagang nagmamalasakit ka sa ating pamilya. Kaya dapat kong tratuhin ka ng mas mabuti pa. Anak, pagkatapos ng mga taon, sa wakas ang mama mo makatayo ng tuwid at makahinga ng maluwag. Martha, talagang binigo kita. Ang asawa ko talagang kahanga-hanga. Pinalakas pa niya ang loob ng mama ko. Ang mapangasawa si Clara. Ang swerte ko talaga. Magaling. Tingnan niyo ang dalawang iyakin. Hindi pa nga kami umiiyak ni Clara, kayo na ang umiiyak. Clara, mahal ko, nangangako akong matututo sa mama ko at hindi ka napahihirapan kailanman. Hoy, minumura mo ba ang mama ko? Ha? Sino ka? Iyan ang matabang anak ni Aling Vanji. 30 na siya at tamad na tamad. Pinapagawa ka lang ng mama ko ng magtapo ng basura ilang beses. Paano mo siya tinatanggihan? Mga duwag kayo. Sino ang nagbigay sa inyo ng tapang? At ikaw ang bagong asawa na pinakasal nila, ha? Kailangan mo ng palo. Nagpalit ba ang itaas at ibabang labi mo? Bakit kung ano-ano ang sinasabi mo? Kung talagang masama ako, araw-araw kitang kakatok sa pintuan mo at mumurahin hanggang mamatay. Kap, Kita mo pa rin ako. Paano mo kami kausapin ng ganyan? Kung ano ang ina, ganoon ang anak. hinahanap mo ang gulo. Mama, okay ka lang? Okay ako. Anong tinitingnan? Pinangunahan mo ang pag-atake sa mama ko. Turuan na kita ng leksyon. Kailangan mo talaga ng bugbog. Tabachoy, ang lakas mo. Hindi nasayang ang kain. Clara, Nandito ang asawa mo, pero sa akin, kasumusugod? Pinangahasan mo akong bastusin? Saktan na kita. Kap, Mahal, patay ka. baboy ka. Bitawan mo ang asawa ko. Pogi? Hala, Napabagsak ko si Buboy. Clara. Clara. Hula ang kamay mo. Pasensya na. Dapat mas maaga akong kumilos. Babe, salamat at nandito ka. Natakot ako sobra. Bilis, hipan mo. Batang hangal, hirap tignan. ikaw, sweetie. Okay ka lang, Clara? Nasaktan ka ba niya? Ayos lang. Medyo masakit ang braso ko. Hipan mo ulit. Wow. Umalis ka na. Kung hindi... Babe, yung workout mo ay nagbubunga. Nabunutan ka ba ng kalamnan? Pumasok na tayo. Susuriin kita. Clara. Nandito sina mama at papa. Suriin mo rin ako para malaman kung may iba akong pinsala. Tara na. Yung babaeng iyon ay napakalikot. Mahal, paano kung pumasok na tayo at suriin ka rin? Matandang manyak ka. May trabaho tayo. Kunin mo ang basket. Mahal, sasamahan kita. Subukan natin ang South Street. Mahilig si Clara sa durian. Yung shop sa West Street, pinakamaganda. Tara doon. West Street? Hindi mo ba kinamumuhian yung vendor sa kanto? Muntik na kayong mag-away dati. Natuto ako ng mabuti kay Clara. Hindi ako matatalo ngayon. Tara, laban tayo. Kasama si Clara bilang tagapagpasya, pinagpala ang aming pamilya. Ngayon, nakatayo kaming may dangal at mahinahon na. Lalong gumaganda ang buhay. Buti na lang, Bilisan mo, Arturo. darating na ako. Naku, ang lapit ng dalawang bagong kasal. Hindi ko na matingnan. Sabi ko linisin natin ang lumang bahay sa Calle Maple at bumalik doon para mabigyan ng bagong kasal ng privacy. Ganda ng idea. Baka hindi magtagal.
Makakarga tayo ng apo natin. Yusko. Ang magka-baby pinakamahirap kay Clara. Kung magkakaanak o hindi nasa kay Clara lang, tumahimik ka. Sige, pasensya na. Gagalaw na ako. Matanda, Ano yan? tingnan mo to. Mama, ano ang malaking balita na ikinagulat mo? Tingnan mo, ginigiba na ang Kalye Maple. Ang sira-sirang 90 metro nating bahay ay halaga kayamanan ngayon. Oo, tignan ko. Batay sa compensation policy, plus resettlement at moving fees, allowance, umaabot sa mga 8 milyon. 8 milyon. Para sa mga karaniwang tao tulad natin, malaking yaman yan. Clara, ikaw talaga ang swerteng bituin namin. Pagkatapos mong ikasal, ginigiba na ang bahay namin. Pinagpala ka. Matanda, di ba? Magandang balita ito? Anong problema? Yung bahay iniwan ng tatay ko. Kung malaman ng kapatid ko, lalaban sila para dito. Kapag nangyari yun, Leonora, Papa, ang bahay ba na ito nasa pangalan mo o hindi? nasa pangalan ko, pero Kaya huwag kang matakot. Sagutin mo. Kung gumawa sila ng mga kahindik-hindik na kahilingan, murahin mo rin sila. Oo, tulad ng ginawa ko. Murahin mo sila ng maayos. ako. Kaya ko ba ito? Hello? Bakit ang tagal mong sumagot? Leonora, ako. Nag-iisip lang. Nakita mo ba ang balita ngayon, di ba? Bubuwagin na ang Kalye Maple. Arthur, sabi ng kapatid mo na ang lumang bahay sa Kalye Maple ay pag-aari ng iyong ama. Sa karapatan, dapat hatiin ng pantay. Ngayon, para sa demolisyon, ang pera ay dapat hatiin ng patas. Tama ba? Papa, magbakatapang. Tumanggi. Leonora, sa titulo, nasa pangalan ko. Noong naghati kami, napagkasunduan na iyon. Napagkasunduan? Sino pumayag? Patay na ang tatay mo. Walang patunay. Hinintay mong wala si Jorge para lihim na ilipat ang bahay? Alam ng lahat iyan. Leonora, wag mo akong paratangan ng mali. Noon, lahat ay pumayag bago ako. Wala akong pakialam. Ang pera mula sa demolisyon ay para rin kay Jorge. Dapat mong... Leonora, wala ka sa katuwiran. Noong namatay si tatay, kinuha mo ang malaking bahay sa Oak Avenue at minamaliit ang Kalye Maple. Kaya ipinasa mo sa amin ang maliit na bahay na iyon. Well, Martha. Ngayong darating ang demolisyon, nagmamalaki ka na. Ang bahay na ito ay akin. Hindi ako magbibigay kahit 1 sentimo. Kayo, managinip kayo. Arturo, mag-isip ka muna. Huwag mo akong sisihin kung lumala ito. Hello? Nagkamali ba tayo ng numero? Kailan pa naging ang pamilya ni Arturo napakahirap lokohin? Matapos ang maraming taon ng pagpipigil, ngayon, sa wakas nasabi ko na ang aking saloobin. Ay, naku! Gaan na gaan ang loob ko ngayon. Papa, Magaling. Naging mayabang na sila, umaasa kay Clara, na baliw na babae, para ibaba ang tawag ko. Kapag nakuha na nila ang bayad at yumaman, mauuwi sila sa pag-api sa atin. Tapos kailangan nating pumunta doon at mamalimos ng pabor sa kanila. Mama, Papa, ang pag-upo dito at pag-usap ay walang napapala. Gumawa kayo ng gulo sa bahay ni Tita Martha. Milyon-milyong dolyar ang bayad na iyon. Kung maglakas loob kayo na harapin ang baliw na si Clara. Sige, Kailangan ni Clara pumasok sa trabaho minsan. Maari tayong gumawa ng gulo habang nagtatrabaho siya at umalis bago siya bumalik. tama. Ang talino ni Sofia. Mama, Papa, aalis na papuntang trabaho. Clara, Si, Alam ko na nag-aalala ka kay Tito Jorge. oh, paano kung sina Jorge at Leonora ay dumating sa pintuan natin? Ano ang gagawin natin? Itaboy sila gamit ang walis. Dati sobra kang nagmamalasakit sa damdamin ng pamilya at patuloy na umuurong na nagpalaki lamang sa kanilang walang katapusang kasakiman. Tama. Mama, Papa, bakit tayo patuloy na urong? Pantay-pantay ang lahat. okay. Simula ngayon, tayong dalawa may mga hangganan din. Hindi natin hahayaang apihin tayo ng sinuman. Alis na kami? Tama si Clara. Oo, kung maglakas loob silang dumating, sipain natin sila palabas. Gulpiin. May nakalimutan ba si Clara? Bilisan, buksan mo. Huwag silang patagalin.
Leonora? Leonora. Ano? Ilang araw nakitang hindi nakita? At ngayon, nauutal ka na? Kunin mo agad ang tsinelas ko. Wala kang kahit anong modo. Kukunin mo ba talaga? Nakalimutan mo ba ang pangako natin kay Clara? Kung mangahas sila, papalayasin natin sila. Lalaban ba talaga tayo? Ako. Bigyan mo ako ng tubig. Kailangan ko bang turuan ka? Arturo, hindi gagana ang pagpapanggap. Kung hindi natin ayusin ang bayad ngayon, hindi ako aalis. Martha, ina ka rin. Bakit sa inyo lahat ng mana ni tatay? Kumalma ka. Hindi ako takot. Gawin ang sabi ni Clara. Noon, si tatay mismo ang naghati ng lupa kasama ang mga matatanda na nagsilbing saksi. Hindi mo, mga saksi? Patay na ang karamihan. Sino ang makapagpatunay? Minsan ko lang sasabihin, hatiin ang bayad sa kalahati. Bigyan kami ng 4 na milyong piso. Kung hindi ka pumayag, hindi ako aalis ngayon. Ano gagawin natin? Hindi ko alam. Wala sinabi si Clara. Bumalik ako. Sumabog ba ang bomba dito? Clara, gutom ka ba? Handa na ang hapunan. Lalabasin ko na. Pagod? Nag-ayos ako ng pambabad sa paa. Pantulong sa pulikat. Kukuha ako ng tubig. Walis pa ako. Walis lang. Papa, bakit pasa sa mata mo? Wala lang. Ginawa ba ito ng pamilya ni Tito Jorge? Lulutasin ko na ito. Clara. Clara, ako yun. Sinubukan kong itaboy si Leonora gamit ang walis at aksidenteng natamaan si Papa. At ang kalat? Ayaw umalis ni Leonora. Hindi namin siya masuntok. Hindi rin kami makasigaw. Kaya wala kaming magawa. At ang ngipin niya parang bakal. Kinain niya lahat ng buto ko. Higit sa lahat, gumamit siya ng trick na hindi mo itinuro sa amin. Huwag kayong mag-alala, Mama at Papa. Dahil natikman niya ngayon, babalik siya bukas. Mag-leave ako at maghintay dito. Lumabas na ba ang baliw na babae? Relax, Martes lang. May trabaho siya. Tandaan mo, papayagin natin ang kapatid ko na pumayag dito ngayon. Arturo! Tito Jorge, Tita Leonora, hinihintay ko kayo. Bakit ka nandito? Bahay ko ito. Siyempre, nandito ako. Teka, Di. Ano ang gusto mo? Iniimbitahan ko kayong lahat sa loob. Mabuti, nasa bahay ka. Mag-usap tayo ng harapan. Bahay namin ay walang usok. Ikaw? Hindi ako lumalaban sa babae. Tungkol sa bahay sa Calle Maple, walang testamento si Papa nung pumanaw siya. Ayon sa batas, hati kaming magkakapatid ng pantay. Nasa akin ang titulo. Yung bahay ay akin. Ang titulo? Inilipat mo ang titulo mag-isa ka. Hindi ko iyon pinirmahan, kaya hindi ko ito tanggap. Ang titulong ito ay pinirmahan ni na Papa at Lolo ng sabay. Ginawa nila ang lahat ng papeles para ilipat kay Papa at irehistro ng legal. Kaya pag-aari ito ni Papa, ang Housing Bureau ang may hawak. Arturo, ang 200,000 piso para sa pangangalaga ni Mama ay binayad namin. Binayaran din namin ang libing. Ngayon may pera ka sa demolisyon at yumaman ka. Hindi ba dapat nating ayusin ang bayarin? Leonora,
Si Arturo at ako ay nagpuyat gabi-gabi para alagaan si Mama. Tungkulin namin bilang mga anak. Wala kaming utang sa inyo. So ngayon nagbibilang kayo? Kung hindi ito maayos ngayon, hindi kami aalis niyaong dalawa. Ari-arian ngangkan ay akin din. Arturo, kapatid mo iso, ako. Kailangan mong ibigay sa akin ang parte ko. Sige, Tito. Sinabi mo na hindi balido ang titulo. Ulitin mo para maitala ko. Ikaw, i-record? Ano? Para sa ebidensiya, kapag nagdemanda ang pamilya namin sa inyo, kung magbabago kayo ng kwento, may handa akong patunay. Gusto niya kaming idemanda? Idedemanda niya kami. Makinig ka sa akin, Clara. Huwag mo akong lokohin. Pamilya merkado ito. Wala kayong karapatan. Mga tagalabas. Tingnan mo ang sarili mo. Galit ka dahil wala kang nakuha. Wala kang kahit isang butil ng kabutihan. Panggulo ka. Mula nang dumating ka, wala nang kapayapaan dito. Kapayapaan? Anong kapayapaan? Gusto mo lang pagsamantalahan kami gawin akong katulong at samantalahin kami? Iyon ba ang kapayapaan sa iyo? Martha, ang tapang mong magsalita sa iyong bayaw ng ganyan. Arturo, ang asawa mo, sobra na. Tama si Marta. Tama rin si Clara. Ang mga sumisira sa pamilyang ito ay kayo. Sawa na kami sa inyo. Baliw na kayong lahat. Arturo, bilang kuya mo, dapat makinig ka sa akin. Si Clara ang may kasalanan. Naghahasik siya ng gulo. Ang manugang na ito ay sisira sa pamilya. Tawagan si Sam ngayon din at sabihin sa kanyang bumalik. Diborsyo na. Di wow, ang biyanan ko ay may tunay na ama na inilibing mahigit 10 taon na. Kung gusto mong maging ama niya, ilibing mo muna ang sarili mo. Lumayas ka ngayon din. Kayo ang dapat umalis. Sinira ninyo ang masayang tahanan namin. Ako. Jorge, kung hindi ka aalis, hindi ako magiging magalang. Ano? Gusto mo kaming saktan? Sige, gawin mo. Saktan mo ako. Saktan mo ako. Wala kang lakas ng loob. Ikaw. Go, Huwag hawakan ang bag ko. Bag ko. Uvi. Dahan-dahan. Papa! Mama! Hindi ba kayo kumuha ng pera? Bakit kayo umuwi ng ganito? Sinaktan ba kayo ulit ni Clara? Huwag mo na akong simulan. Si Arturo at ang asawa niya ay naging matapang na sila. Nakipag-isa sila kay Clara para talunin tayo. Ano? Nagre-rebelde na ba sila? Ang buong pamilyang iyon ay lubos na baliw na. Hindi namin sila kaya. Sumusuko na ba tayo? Ang bahay sa Calle Maple ay nagkakahalaga ng 8 milyong piso. Kahit kalahati lang, iyon ay 4 na milyong piso. Hindi ko kayang panoorin na mawala ito. Tumanggi. Kaya ano ang magagawa natin? Kunin mo kung kaya mo. Anong ginagawa mo? Hindi pa ako tapos. Tatawagan ko si Ethan. Executive siya sa malaking kumpanya. Mas maganda ang mga ideya niya. Tama. Paano namin makakalimutan ang anak namin? Ethan, bumalik ka agad. Magulo na ang mga bagay. Ethan, Mama? Papa? Ano ang nangyari? anak, umuwi ka na. Gigibain na ang Calle Maple. Tagay. Ang ganda ng araw na ito. Sam, na-miss mo si Mama at Papa na pinalaya si Tito Jorge ng napakalakas. Sayang. Kumain ka. Huwag kang uminom lang. Ang pagkain ngayon ay ang handaan ng tagumpay. Kung makita ko si Leonora, hindi ako matatakot. Mula ngayon, kapag nakita ko si Jorge, tataas ang aking ulo. Wala nang susundin. Clara, salamat sa pagdala ng malalaking pagbabago dito. Ang gagaling na pagbabago. Dahil sa iyo, ang bahay namin ay gumaganda. Tama. Tagay para kay Clara. Uy, Tagay. oy, Tito, ako si Ethan. bihira mo akong tawagan. Anong meron? May problema ba? Tito Arturo, huwag mo akong sisihin. Sobrang abala ako sa trabaho, kaya bihira akong may libreng oras. Kaya tumatawag ako para humingi ng tawad. Oo nga. Sa susunod na linggo, dadalhin ko ang nobya ko sa bahay para magpakasal. Bibisitahin kita. Mag-usap tayo ng mabuti. Okay. Anak yan ni Tito Jorge. Nandito siya para magdeklara ng digmaan sa atin, di ba? Oo,
Magaling si Ethan sa paaralan, nag-aral sa ibang bansa, at namamahala ng isang kumpanya sa Timog. Tuwing bagong taon, pinagyayabang siya ni Tita Leonora, ang kanyang matataas na grado, kung gaano siya pinahahalagahan ng kanyang boss. Habang binababa ako, talagang hindi ko siya gusto. Kaya sabihin mo sa akin, hindi naman holiday. Bakit bigla siyang babalik para magpakasal? Ano bang balak niya? Bakit pa? Para lang sa bahay na nakatakdang gibain. Clara, nag-aral si Ethan sa ibang bansa, kaya baka may mga trick siya. Tsaka, sobrang mahalaga kay Ethan ang kanyang mukha. Kapag pinilit ng husto, gagawa siya ng eskandalo. Hoy, huwag kang mag-alala. Kahit gaano pa kagulo ang mangyari, nasa palad ko ang lahat. Tama si Clara. Sa bahay, kasama si Clara na namumuno sa atin. At ang bahay na iyon ay mahigpit na nasa pangalan ko. Kaya ba talaga nilang gumawa ng tunay na gulo? Tama iyan. Tingnan nyo kung gaano kumpiyansa si Papa. Hanggat kabisado mo ang itinuro ko sa ating mga aralin, garantisado kong walang problema. Tama iyan! Nagkaroon kami ng tunay na hands-on na practice. Kung mag-aaway man o magmumura, pro na si Mama ngayon. Ngayon, kapag nakakarinig ako ng away, hindi takot, kundi purong excitement. Kailangan ko ring mag-step up at huwag ipahiya si Clara. Magaling. Walang talunan sa pamilya ni Clara. Walang talunan sa pamilya ni Clara. Ethan, matagal na. Ethan, ikaw. Napakagwapo mo ngayon. Kaya ba ni na Mama at Papa ito? Huwag kang mag-alala. Lalabas na lang ako. Kung hindi, meron pa tayong General Clara. Makinig. Tito, tita, upo, Sino sila? sila ay mga kaibigan ko at mga legal advisor ko. Balita ko, mabubuwag ang Kalye Maple. Tito, hindi ako magpapaikot-ikot. Tungkol sa ari-arian, huwag tayong mag-away. Pero sinabi sa akin ni Papa, gusto ni Lolo pantay na hati. Ito ay nakarehistro sa iyo dahil sa nawawalang dokumento. Hindi iyan totoo. Siya. Tito, huwag magalit. Dumating ako para makipag-usap ng maayos, hindi para makipagtalo. Narito ang kasunduan, hati-hati 50,050. Tito, pirmahan mo na at tapos na ang lahat. Mananatili tayong pamilya payapa at tahimik. Tingin, narito ang witness lawyer ko. Tito, lagdaan. Ethan, ang bahay na ito ay sa tito mo. Mayroon kaming titulo at lumang kontrata. Tita, kinakausap ko ang tiyo ko. Tito Arturo, huwag kang mag-atubili. Kung idemanda kita sa korte, hindi mo makukuha ang kalahati. Alam mo kaya ko iyon? Natatakot sa korte ang matatapat. Madaling puntiryahin. Oh, Papa, umuwi ka na? Ethan, itong usapan. Hindi kami pipirma. Sabi mo, hindi kami pipirma? Sino ka ba? Nagdala ka ng 2 abogado para mangikil sa amin. Binabalewala ang pamilya at ang kahihiyan para sa 8 milyong piso dahil mahina ang mga magulang ko. Pumunta ka rito para apihin kami. Anong nangyayari? Kina-coach ko siya gabi-gabi? Ngunit ang mga insulto niya ay mahina pa rin. Kailangan niya ng dagdag na aral. Anyway, kahit na wala sa amin ang pipirma, ang pagnanais ng walang kapalit ay puro ilusyon. Sam, gaano katagal ka nang nagtatrabaho? Magkano ang kinikita mo? Alam mo ba kung magkano ang halaga ng demanda? Masasabi ko sa iyo ngayon, ang pagdemanda sa iyo, kaya kong patagalin ito ng 3 hanggang 5 taon. May freeze ang bayad, kaya walang makakakuha ng kahit 1 sentimo. Kaya ba ng pamilya mo na maghintay? Kami. Maghintay kami. Kaya ikaw si Clara, balita ko nagkakagulo ka, pero usapang pamilya ito. Umalis ka. Clara, Siyempre. Tigilan mo yan. Hindi ito boxing. Negosyo ang pinag-uusapan. Si, Huwag kang makialam. Walang dala? Ha? Bibisita kay Tito Arturo at Tita Martha na walang dala. Ako. Ang kapal ng mukha mo at bastos. Hindi mo ba sinabi na ikakasal ka? Nasaan ang nobya? Bakit hindi mo siya isinama? Tigilan mo ang pag-iiba ng usapan. Ang pinag-uusapan natin ay ang bayad. Kahanga-hanga. Hindi pa ako nakakita ng taong sobrang walang hiya.
Pumasok ka at humihingi ng bahay, pera at pirma. Sobrang demanding mo. Ano ang pangalan mo? Ethan Saki? Ikaw, ingatan mo ang marumi mong bibig. Ang sariwa ng hininga ko. Napakalinis. Tito Arturo, sa atin lang ito. Magsalita ka. Tama ka. Si Clara lang ang pinakikinggan namin. Kahit ano sabihin ni Clara, iyon ang masusunod. Tita, Si Clara ang tagapagpasya namin. Kahit ano ang desisyon niya, sinusuportahan namin ng 100%. Sam, Ang asawa ko ang boss. Kahit ano sabihin niya, tama. sige. Clara Mercado, pirmahan mo ito. Hatiin ang bayad sa kalahati. Pantay-pantay. Oh, ito lang? Hindi pwede. Clara, sa harap mismo ng mga abogadong ito, lakas loob mong maging mayabang? Masyado kang naging komportable. Ethan, nasa pangalan ni Papa ang titulo. Ang kabayaran sa kompensasyon, mapupunta sa account ng may-ari. Wala kang makukuha. Kung ang dalawa mong abogado talagang marunong ng batas, sasabihin na sana nila sa'yo ang simpleng katotohanan. Clara, hindi ka ba takot na idemanda talaga kita? Sige, idemanda mo kami. Pero bago mo yun gawin, mas mabuting itago mo na umupa ka ng mga peking abogado. Ano kabobohan? Magkano ang binabayad sa inyo ni Ethan? Kailangan ng lisensya ang mga abogado. Hindi ba kayo takot masampahan ng kaso? Huwag kayong maniwala. Boss, ayaw na namin. Pwede bang bayaran mo na lang kami ng kalahating araw? Bluff lang yan. Kung hindi kayo aalis ngayon, tatawag ako ng pulis. Wag pare. Umalis na tayo. Tito Arturo, magkakapamilya naman tayo. Hindi ka matutulungan ng babaeng ito. Pinigilan ko ang pagkuha ng totoong abogado bilang respeto. Eh di kumuha ka. Kapag nakuha mo na, saka ka makipag-usap sa amin. Tama. Hindi ka na namin pakikinggan. Kayo, Sige, Ginoong Iskolar. Huwag kang magpakatigas. Kung ganyan ka kagaling, bayaran mo muna ang legal fees. 3 taong kaso, katumbas ng 10 mong suit. si. Hintayin mo lang. Tigil, sabi ko ba, pwede ka nang umalis? Ano? Ang gusto mo? Uy! Makinig ka! Lalaki ako! Hindi mo ako matatalo! Walisin mo ang basura na dala mo. Clara, pinapahiya mo ako. Sabi ko, walisin mo. Aray, 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 aray. Magwawalis ako, magwawalis ako. Okay na ba? Clara, hintayin mo lang. Wala kang makukuha kahit 1 sentimo. Tapos na magwalis. Pwede na ba? Lumayas ka. Uy, manatili ang suit. Pwede nating ibenta yan. Akin ang mga yan. Sino nagsabing sa iyo ang mga yan? May pangalan mo ba sa mga yan? Tinapon ng abogado ang mga yan sa bahay ko. Kaya akin ang mga yan? Umupa ako ng mga yan. May resibo ako. Sige, kunin mo na. Hindi ako lumalaban sa babae. Clara, pinalayas mo ba si Ginoong Iskolar? Ang galing mo. Hindi na niya tayo idedemanda, di ba? Mama, Papa, kailangan nating maging matatag. Huwag kayong matakot. Nagtatrabaho si Ethan sa ibang bayan. Hindi siya mananatili para idemanda tayo. Wala siyang pambayad. Ma, Papa, kapag may problema, huwag mong pagdudahan ang sarili mo. Tanungin mo muna ang iba. Naintindihan? Nuggets. Tingnan mo yung dalawang iyon. Magkahawak kamay, araw-araw. Ang lapit-lapit nila. Parang mag-ina lang. Swerteng-swerte ko na maging manugang ko si Clara. Dahil lahat kay Mama. Sinuspoil niya ako na parang anak niya. Hindi ka maniniwala. Susubuan pa niya ako. Kung pwede lang. Tingnan mo ang galing nilang magkasundo. Tingnan mo naman ang atin. Madaling magsalita. Sino ang nakakaalam kung gaano sila nag-aaway sa likod ng mga saradong pinto? Maliban lang kung gawa siya sa ginto. Hindi totoo ang ngiting iyan.
Si Clara namin ay matalino at mapagmahal, mapagbigay at maalalahanin. Simula nang sumama siya sa amin, dumarating ang swerte. Siya ang swerteng bituin namin. Hindi namin siya ipagpapalit sa ginto. Tara na. Ang arte. Para bang siya lang ang may manugang. Tama. Oo, wala kang alam. Pinapahalagahan niya ito ng sobra dahil ang manugang na iyon ang gumagawa ng lahat ng maruruming gawain. Marumi? Anong marurumi? Sige na, sabihin mo na lahat. Pribado ito. Hindi ko dapat sabihin. Oh, sige na. Mananahimik kami ng lubos. Sabihin mo na. Ano? Kwento. Ang manugang na iyon ninakaw ang bahay ng Tito Arturo na relocation house. Tito Arturo, kung hindi mo kami bigyan ng pera, sisiguraduhin ko ang mga tao magsalita ng masama sa likod mo. Hihintayin kitang sumuko. Well, mga ginang, gabi na. Aalis na ako. Sige, umalis ka na. Laro tayo mamaya. Masasama ang bibig ng mga hukluban na ito. Magandang palabas ito. Hoy, naglalaro pa? Haha. Naku, ang mga walang hiya na tao talaga. Masayang namumuhay. Walang puso. Ang mga taong ganito ay dapat mamatay na walang tagapagmana. Clara. Sino ang may gana magturo sa biyanan ko? Sabihin mo ng mas malakas para marinig ko. Sino ang pinagtatawanan mo? Sino ang walang hiya? Sino ang mamamatay na walang tagapagmana? Ikaw. Ibig kong sabihin, kayong dalawa mga walang hiya na babae. Ninakaw ninyo ang bahay nila sa pamamagitan ng lihim na kasulatan. Ngayon yumaman kayo sa demolisyon at hindi kayo magbibigay sa kanila ng kahit piso. Ito ay usapang pamilya namin. Paano nila nalaman? Inilipat ni Lolo ang bahay na iyan noong buhay pa siya. Bahay ko ito, walang nagnakaw ng anuman. Bah, asa, ang pamilya ng kapatid mo ay malapit ng mamatay. Nakuha ninyo ang kasunduan at nagkukunwaring inosente. Ang buong pamilya mo ay napakakapal ang mukha. Ikaw. Hindi lang peke ang ngipin mo. Peke rin ang utak mo. Kami ay mga matapat na tao na hindi kailanman nagsasamantala sa iba. Nang hindi alam ang katotohanan, nagkakalat kayo ng tsismis sa likod namin, nakikialam sa buhay ng iba, at gumagawa ng gulo. Nakakatuwa ba sa inyo iyan? Ikaw. Hayop ka. Ikaw ang hayop. Pakialam mo ang sarili mo sa halip na magchismis sa likod ng mga tao. Martha, kayong dalawa, sobrang init ng ulo. Ilang salita lang sinabi ko. Bakit kayo nag-aaway? Ngayong may demolisyon, akala mo matapang ka. Maayos naman. Paano mo kami pinagtaksilan sa ilang oras lang? Kahina-hinala. Pag kumalat ang chismis, walang pakialam kung kanino magkakaroon ako ng bentahe para kunin pera. Nahanap kita. Kaya pala alam nila ang negosyo natin sa bahay. Ikaw pala, maliit na daga. Hindi ako! Hindi ko ginawa! Clara, pinalo mo ako? Tingnan nyo, mga ginang, tama ako. Ninakaw nila bahay namin para demolisyon, kinuha pera namin, at binugbog ako. Humingi kami ng kalahati, at tumanggi sila. Siya? Nagpapakabiktima ka? Susunod ako. Clara! Makinig! Kalahati ng bahay na ito ay sa amin. Magbayad ka. Tumakas ka? Tulong! May tumawag ng 911. Pinapatay ako ni Clara. Martha, ang manugang mo sinaktan si Ethan. Oo, ninakaw mo ang bahay nila at binugbog siya. Nasaan ang batas? Clara, igalaw mo ang paa. Mama, tama tayo. Manatili. Ang pagtatago nagpapakitang may sala tayo. Alam ko, hilahin mo lang si Ethan. Lahat pumapanig sa amin. Mali ka. Ngayon, gusto ko ng 70% ng kabayaran. Kung pumayag ka, lilinisin ko ang pangalan ninyo. Maganda ba? Sulit!
Martha, ano ito? Naku, hindi mo ba sinabi na mali ang manakit ng pinsan niya? Kung gayon, bilang tita niya, gagawin ko mismo. Clara, tingnan mo yan. Napaka-alikabok para sa isang walang kwenta. Mama na ang maglalaban yan para sa iyo. Okay? Tita Martha, baliw! Sinaktan mo ako! Ethan, kung hindi ka pinalaki ng tama ng mga magulang mo, ako na mismo ang magtuturo sa iyo. Ikaw. Ito ay dahil pinagod mo si Clara. Ito ay dahil pinagalit mo si Clara. Ito ay para sa kawalan ng respeto sa matatanda. Ito ay para sa marumi mong pagkatao. Ito ay para sa sobrang kasakiman. Sige, tigilan mo na! Tigil na! Sige, lakas ng loob mo paluin ako. Antayin mo, babayaran mo ito. Ang sakit. Ang manampal ay mahirap. Katawa-tawa ito. Disenteng tao tayo, hindi mga basahan na tinatapakan. Sobra na si Ethan, nagkakalat ng chismis tungkol sa atin sa mismong kalye. Wala talaga sa lugar. Yung sinabi ni Ethan ngayon, parang totoong totoo, kaya naniwala lahat. Kung wala si Clara, hindi ako maglalakas loob na turuan siya ng leksyon. Mama, hayaan mo na sa akin ang pagsampal sa susunod. Tingnan mo ang kamay mo. Mamamagayan sa loob ng ilang araw. Manipis ang kamay mo. Hindi ko kaya. At saka, kamay ko masakit pero ang sarap ng pakiramdam. Sa mga nakaraang taon, maging si Ethan na bata pa pinag-uutusan tayo. Ngayon, sa wakas, nakapaglabas ako. Clara, sabi ko, bayaran na natin sila. Hindi, Papa. Magkano? 1-2 million. Papa, huwag mong kalimutan, hinihingi nila ang kalahati. Kalahati ang ibigay. Kung patuloy sila, baka masaktan si mama ng mas malala. Magbigay minsan, hindi na matatapos. Sumuko minsan, iisipin nila mahina tayo. Mga duwag. Pagkatapos, hindi sila titigil hanggang makuha ang bawat sentimo. Ang bihira. Sumasagot si Sam. Nag-aalala lang ako kay mama. Papa, masakit ang kamay ni Mama sa pagsampal kay Ethan. Gusto ko, mukha ni Ethan mas masakit pa. Malamang, Pupo na ang tatay mo. Nagmamalasakit lang siya. Oak Avenue. Ano ang tungkol sa Oak Avenue? Sa group chat, sabi ng mga insider, ang Oak Avenue ay bahagi ng rail relocation project. Ang bayad ay mas mataas pa sa downtown. Oak Avenue. Hindi ba iyon ang bahay ni Jorge? Ang bahay ng kapatid ko ay 120 metro kwadrado sa presyo ng high-speed rail. Ang kabayaran, 20 milyon piso man lang. Tama. Magaling. Dahil sa sobrang pera, si Jorge at Leonora ay hindi na tayo aabalahin. Ang hina-hina mo. Sa 20 milyon, bakit pa niya pakialaman ang 8 milyon natin? Maliit ba ang 8 milyon? Sobrang sakim nila. Ang pamilya ni Tito Jorge ay hindi titigil. Gusto nilang kunin ang bawat sentimo. Ano ang gagawin natin? Oak Avenue. Calle Maple. Intindi? Si Clara ay laging matalino. Ano ang plano mo? Dahil hindi natin maalis ang pamilya ni Tito Jorge, bakit hindi natin gawin ang hakbang sa ating sariling mga kamay? Oo, tama talaga si Clara. Pero, paano natin gagawin iyon? Sa pamamagitan ng paggawa ng hakbang sa Oak Avenue at Calle Maple. Hahaha, magaling. Clara, gawin mo na. Sinusuportahan ka naming lahat. Aray, Mama, Sige, hihinaan ko. Kainis si Martha. Nakipagtulungan kay Clara para gulpihin ka ng ganito. Nag-aral ka sa ibang bansa. Paano kung nasira ang utak mo? Ano ngayon? 4 million piso. Hindi madali. Ethan, ang walang kwenta mo. Hindi ba dati mong ginaganyan ang pamilya ni Tito Arturo ng madali? 4 na milyong piso iyon. 4 na milyon. noon yan. Sinanay ni Clara ang pamilya ni Tito Arturo para maging mga baliw. Kung hindi ka takot masaktan. Sige. Tama na. Ang kapatid mo ay binugbog ng ganito. Tapos tinutukso mo pa siya. Sino ang malakas kumakato? Tito Jorge, Tita Leonora, si Clara, buksan niyo. Ay naku, nahanap tayo ni Clara. Naghihiganti siya. Tumahimik kayong lahat. Magkunwaring walang tao. Kung hindi, yung baliw na babae baka sirain na naman ang bahay natin. Buksan mo, Tito.
Ikandado mo ang gipinto. Ako? Huwag papasukin niyang mailap na babae. Mama! Ikaw na. Si, Tito, tita, alam kong nasa loob kayo. Dahil hindi kayo magbubukas, papasok na lang ako. Tita, tito, mga pinsan, nandito pala kayo. Talagang baliw ka. Sumugod ka sa bahay ko nang walang hiya. Pero ngayon, ikaw naman, ang natatakot? Tito, Ethan, huwag kayong matakot. Nandito ako ngayon para pag-usapan ang isang magandang deal sa inyo. Tingnan ninyo ang kasunduang ito. Ethan, ikaw ang edukado. Ikaw na. Hoy, sandali, kayo. Kayo, mag-usap muna kayo ng negosyo. Aalis muna kami sa daan. Saktan mo ang kapatid ko, pero wag ako. Pinalo mo ang anak ko. Huwag mong saktan ang matandang to. hoy, ikaw, ako, siya. Palitan ng bahay? Seryoso ka? Ipagpalit ang bahay sa Kalye Maple, nababaklasin para sa sira naming bahay sa Oak Avenue? Tama? Bakit ka gagawa ng talong deal? Sabihin mo na, ano ang tunay mong motibo? Talo? Hindi ko naman makukuha ang perang iyon. Pero, kung magtuloy ang palitan ng bahay, gusto ko. $2 milyong na ipadala diretso sa account ko nang hindi dadaan sa mga biyenan ko. Puro kita, walang talo. Akala ko lang marunong ka lang gumamit ng dahas. Pero, tuso ka pala. 8 milyon ang bayad sa Kalye Maple. Kukuha ka ng 2 milyon. Akin ang 6 na milyon. Tama, libreng 6 na milyon. Isang malaking swerte. Teka, dati ayaw ni Clara magbahagi. Ngayon, biglang lumitaw. Bitag ito, may kondisyon ba ang bahay natin sa Oak Avenue? Hindi ko kayang magdesisyon mag-isa. Kailangan ko munang kausapin ang mga magulang ko. Sige, pero magmadali ka. Kung tutuusin, kapag nawala ang deal na ito, wala na. Daga, Oy, anak, may ginawa ba sa iyo yung baliw na babae? wala. Papa, ang bahay ba natin sa Oak Avenue? May plano bang pagpapaunlad o espesyal na halaga na hindi natin alam? Ang bahay sa Oak Avenue ay malaki, 140 metro kwadrado. Pero, masyadong malayo. Walang plano sa pagbili. Anak, bakit bigla mo na itanong iyan? Gusto ni Clara na ipagpalit ang bahay na buyout sa Kalye Maple para sa bahay natin sa Oak Avenue. Pinaghihinalaan kong bitag ito, kaya napunta ako rito para tanungin kayo. Gandang balita, palit. Kailangan nating magpalit. Ang Oak Avenue ay hindi kailanman mawawasak sa ating buhay. Ethan, gawin mo nang mabilis bago siya umatras. Pipirmahan ko na. Tara, bilisan mo. Teka, sigurado ka bang napag-usapan na ninyo? Sang-ayon lahat. Magpapalit kami. May mga kondisyon ako. Salita. Una, dapat opisyal ang palitan. Magkakabisa pagkatapos ng transfer ng titulo. Ang bayad sa paglilipat, ikaw ang sasagot. Pangalawa, ang 2 milyong kickback dapat i-wire sa card ko sa araw ng paglipat. Okay. Ikatlo, ang deal na ito, huwag hayaang malaman ng mga biyanan ko ang totoo. Clara, ang galing mo naman. Nagpapakabait sa mga biyenan mo, pero ibinabenta ang bahay nila sa likod nila. Huwag kang mag-alala. Ang sikretong ito, dadalhin ko ito sa aking libingan. Siya, Edie, magandang deal. Magandang deal. Bumalik ka? Kumusta, Clara? Pinahirapan ka ba nila? Paano nila ako iistorbo? Tara! Ngayon, ang usapin sa bahay ay sa wakas na ayos na. Ang pamilya natin ay payapa na. Ito lang, papalit? At papalit ng bahay? Papa, ito ay isang nakasunduan na ginawa natin. Para mailipat ang bahay, kailangan pa nating i-file ito. So ibig sabihin hindi pa na-file. Kaya ang bahay na ito ay atin pa?
Clara, kung hindi na i-file, paano kung malaman ni Ethan na niloko natin siya? Papa, Mama, huwag kayong mag-alala. Kilala ko si Ethan. Hindi mapakali, kahina-hinala, at possessive. Hindi siya kalmado. Mama, ang ibig sabihin ni Clara ay, hindi na kayo dapat mag-alala. Hindi na magtatagal at sila mismo ang lalapit sa atin. Eksakto. Sa ngayon, hinihintay kong dumating si Ethan at ibigay sa atin ang 20 milyong piso. Kilala mo ako, babe. Mahal. Ang deal ay signed, pero ang bahay ay nasa Tito Arturo pa rin. Walang transfer, hindi pa rin ako panatag. Ang excited ko? Nakalimutan ko tanungin si Clara kung kailan ito ilipat. Hoy anak, oras na ng hapunan. Saan? Kay Clara para sa transfer. Hindi ka ba aatras? Sure ka ba? Gusto mong ilipat ito? Sure ka bang pumayag ang pamilya mo? At alam ang mga patakaran? Oo, sigurado ako. Tama na ang pag-aaksaya. Sinasabi ko sa'yo, pumirma na tayo sa deal. Kung aatras ka ngayon, sasabihin ko kay Tito Arturo ang lahat. Ethan, binigyan kita ng pagkakataon, pero sinayang mo. Okay, chinecheck ang mga dokumento. Sandali lang. Sinuri ko ang mga patakaran sa payout para sa Calle Maple. Bawas ang 2 million ni Clara, neto ko ay 6.79 million. Kumpleto na ang lahat ng dokumento. Kapag pumirma kayo rito, kumpleto na ang transfer. Pirmahan mo na. Tama na ang pag-aaksaya. Teka, hindi ba may 3 kondisyon ako? Ano ba yun? Hindi ko maalala. Sige, 20 milyon lang naman. May loan ako. Ipapadala ko na. Hindi mahuhulaan ni na Tito Arturo at Tita Martha ito. Ang kanilang pinakamamahal na manugang ay naubos lahat ng kanilang ipon. Clara, ang tapang mo! Hindi ka ba natatakot na mahuli? Ano ang dapat katakutan? Nasa kamay ko na ang 2 milyon kahit malaman nila. Ano naman, palayasin ako? Aalis na lang ako. Okay. Puro kasamaan ka. Hinahangaan kita. Sige. Ikaw ay talagang walang utak. Hinahangaan din kita. Ang 20 milyong bahay na ito. Sa wakas ay atin na. Si Clara ang nagawa. Papa, nakuha mo ba ang 2M na ipinadala ko sa account mo? Nakuha ko. Kunin mo ang perang ito bilang bayad sa kung paano ka inapi ng pamilya ni Tito Jorge sa maraming taon. Gastusin mo nang walang kahit anong guilt. Bakit kayo malungkot? Sandali, ibibigay mo lahat sa akin? Ako, hindi ko matanggap. Ang daming pera nakakatakot. Ano ang nakakatawa? Ano ang nangyayari? Halika, sabihin na. Clara, pinili ko ang singsing na ito para sa iyo. Magugustuhan mo ito. Gusto ko ito. Kahit anong ginto ay maganda. Gusto ko lahat. Gusto mo rin ba ito? Gusto ko. Clara, paano itong kwintas? Gusto mo? Gusto. Hindi ba sobra na? Subukan. Mo. Pakiramdam ko sobrang sosyal ngayon. Tugma ang hikaw na ito sa kwintas. At ang pulseras na ito bagay sa iyo. Naku, ang daming regalo. Papa, Mama, sobra ninyo akong sinira. Clara, malaki ang utang namin sa iyo. Nag-asawa ka sa pamilya namin para mabuhay ng maayos. Pero dahil mahina kami, ikaw ang nagdusa. Tumakbo para sa amin, tumayo para sa amin, at nakipaglaban sa aming mga laban. Palagi, nakokonsensya kami. Clara, alam naming nakuha mo ang perang ito hindi para sa sarili mo, kundi para sa amin. Ang bait-bait mo talaga. Dahil nakikinabang kami sa tulong mo, kailangan naming ipakita ang aming pasasalamat. Tama iyan. Sinuri ko.
Ang mga alahas na ito ay personal na ari-arian. Kahit na diborsyuhin mo si Sam, hindi namin iyon maaaring kunin. Sa iyo lahat iyan. Mula ngayon, bibilhan ka namin ng marami pa at mas magaganda. Papa, hindi ko didiborsyuhin si Clara. Clara, sa iyo na ako habang buhay. Sa buhay at kamatayan, sa iyo ako. Huwag mo akong iwan. Naku, gumana. Ang galing, ang astig, ang galing ng anak ko. Mula ngayon, magpahinga na tayo. 8 milyon! Atin na ang 8 milyon. Mayaman na tayo. Sobrang yaman. Noong kumilos ako, ano ang magagawa ni Clara? Kailangan pa rin niyang ibigay sa akin ang bahay. Ang anak ko ay sobrang galing. Pero bakit pumayag si Clara na magpalit ng bahay? Nawawala ba siya sa katinuan? Kalokohan, ano ang alam mo? Sa huli, ang pamilya ng kapatid ko ay takot sa akin. Ako ang kuya niya, ako ang parang ama niya, at si Clara ay baguhan lang, kahit na ano pa. Lakas ng loob niyang suwayin ako? Ha? Kung ako ang tatanungin, si Clara ay walang pananaw. Masaya na siya sa 2 milyon lang, kaya ibinigay niya sa atin ito, 8 milyong bahay. Nagpapakatapang siya, pero talaga siyang sweetie lang. Sabi ko galing ko makipag-ayos. Si Clara ay takot sa akin. Alam niyang may koneksyon ako at takot siyang idemanda ko siya. Pagkuha ng 2 milyon ay para lang hindi mapahiya. Yung 2 milyon. Nangutang tayo sa kung saan-saan para makuha ito. Ang daming pera, paano babayaran? Aba, nakuha natin ang 8 milyon. Wala lang ang 2 milyon. Ha? Pauwi ba si Ethan para magpakasal? Sa susunod na buwan na ang kasal. Isang malaking kasalan. Dobleng saya. At saka, pwede tayong makatanggap ng regalong pera. Oo, eksakto! Para sa kasal ni Ethan, dapat nating sabihin sa pamilya ni Arturo, bilang tiyo at tiya niya, dapat silang magbigay ng malaking regalong pera. Uwa. Sa susunod na buwan, Ika, 8, para sa kasal ni Ethan, dapat mong bigyan siya ng malaking regalong pera. Tita Leonora, huwag kang mag-alala. Sa kasal ni Ethan, ang aming pamilya ay magdadala ng malaking regalo. Sabik na akong makita ang mukha ni Tito Jorge kapag giniba ang Oak Avenue. Priceless iyon. Tingnan, ang package namin ay may 3 antas. Ang una ay, Oh, wala nang kailangan tingnan. Gusto namin ang pinakamahal para sa kasal ng anak ko. Dapat ito ay talagang marangya at prestihiyoso. si, Tanging ang hotel na ito ang karapat-dapat. Para sa kasal ng anak ko. Nagpaplano ng kasal, sir. Ah, Anong package ang gusto ninyo? ang pinakamataas. Hindi problema ang pera. Gusto namin ang best. Minamahal naming mga bisita. Pag-usapan natin sa VIP room. Halika, Mama. Ay naku, si Leonora ay sobrang extra. Pamilya naman tayong lahat, pero bawat isa ay may imbitasyon. Sabi ni Tito Jorge ito ay isang marangyang kasal, kaya dapat itong sumunod sa mga patakaran ng high society. Lahat kailangan ng imbitasyon para makapasok. Para lang sa mga ito, nagprint sila ng mahigit 500. Ganoon karami? Magkano ang halaga niyan? Wala lang ang imbitasyon. Narinig ko ang budget nila ay 500,000 piso. Nagbook sila ng pinakamahal na hotel at kinuha ang pinakamahusay na wedding planner. Ano? Usuwa. Ay naku, wala pa ang payout. Saan nila nakukuha lahat ng perang ito na panggastos? Sa utang. Akala nila yayaman sila agad, kaya nag-enjoy na sila agad, ang kasal ng anak nila. Dapat en grande. Hayaan silang magyabang. Kung hindi sila umangat ngayon, kapag bumagsak sila mamaya, hindi ito masakit. Clara, kumalat na ang balita tungkol sa Oak Avenue. Sa tingin mo ba pamilya ni Tito Jorge makakapansin? Naku please, si Tito Jorge at ang kanyang pamilya ay nabulag ng sobrang tuwa. Hindi nila mapapansin kahit ano. 20 milyong piso iyan. Kung hindi sila napakasama ng loob, ang malaking kayamanang ito sana ay naging kanila maaga o huli. Sinubukan nila tayong lokohin, pero nag-backfire ito. Buti nga, Papa, Mama, nag-ehersisyo ako ng todo. Kung magkagulo sa kasal, titiyakin kong protektahan si Clara at kayong dalawa. Hindi naman masama. Tungkol sa kasal? Sa tingin ko, dapat tayo magplano ng maaga. Sa araw ng kasal, kailangan nating maging nasa battle mode. Oh. Ako,
Coach Clara ay magbubunyag ng katotohanan sa Oak Avenue na ipapakita na wala na ang kanyang 20 milyong piso upang bigyan siya ng isang dagok. Kayo dalawa ay magbubunyag ng lahat ng pamilya ni Tito Jorge mga nakaraang eskandalo para makita ng lahat ang kanilang tunay na kulay. Oh, Coach Clara. Tungkol naman sa iyo, Sam. Ikaw ang bahala sa seguridad. Kung gagamit sila ng dahas, gamitin mo ang kamao mo. Sige, Coach Clara. Magaling! Mga paborito kong mag-aaral. Kaya niyo bang gawin? Oo, garantisado ang misyon. Magaling! Bago ang kasal, lahat ay dapat magsanay ng mga aralin sa tough up na itinuro ko sa inyo. Kailangan nating sumikat sa kasal ni Ethan at magpakita ng magandang palabas. Isa, dalawa, isa. Ang galing ko talagang guro. Kapag natapos ko ng sanayin ang mga balae ko at si Sam, sa isang kumpas lang ng kamay ko, lalaban sila ng mga laban ko para sa akin. Astig. Ero. Salamat! Salamat! Tingnan mo. Nako, nandito si Arturo. Halika, maupo. Ayan, nandoon ang mesa mo. Upo. Ikaw ang tunay na tiyo niya. Laktawan ang main table, ayos lang. Pero ilagay kami sa sulok na ito. Hindi mahalaga ang upuan natin. Ang mahalaga ay magandang palabas. Kapag naiisip ko si Tito Jorge, kapag nalaman niya ang totoo, mapapatawa ako. Tingnan doon. Handa na ang mga regalo, naghihintay na magsimula. Tingnan ang pamilya ni Arturo. Hindi ba sila sweeties? Nagmamadaling pumunta? Tingnan si Clara. Pinaamo siya ng anak natin ng buo. Nawalan siya ng milyones, pero nakangiti siyang parang tanga. Kung ako tatanungin, sila lahat mga totoong tanga. Teka, kung wala ang mga sweeties na ito, paano tayo mabuhay ng maganda? Tama. Ang seremonya magsisimula na. Tara maghanda. Huwag kalimutang humingi sa pamilya ni Arturo ng malaking regalo. Ha, nakuha ko. Tito Arturo ni Ethan, nangako kanina na magdadala ng malaking regalo. Batiin natin siya. Arturo, sabi niyang bibigyan kami ng malaking regalo. Ano ba talaga iyan? Tito Arturo ay tiyak na gumawa ng malaking sobre para sa kanya. Sabi ko, malaking regalo iyan kaya tiyak na mahal. Para ipakita pagmamahal niya. Arturo, ngayon, kung di ka magastos ng malaki, mawawalan ka ng mukha. Panalo tayo muli. Siyempre. Sam, abot ang malaki nating regalo. Para kay Ethan at nobya niya. Para kay Ethan at nobya niya. Oh? Tito Arturo, may magarbong balot. Gumastos ka ng malaki. Dali, buksan mo iyan. Ang regalo sa loob, tiyak na magugulat ka. Mabigla. Papel lang. Arturo, para sa kasal niya, papel lang ang ibinigay mo? Ikaw? Huwag kang magmadali, Tita Leonora. Buksan mo muna at tingnan. Huwag magmadali, Mama. Paano kung may maganda sa loob? Abiso ng Demol, Oak Ave? Ang payout sa Oak Ave ay tinatayang 20 milyon. Ma, hindi mo ba sinabing Oak Ave ay walang demo plan? Ang Oak Ave ay nasa liblib na lugar. Paano ito mawawasak? Teke iyan, tiyak na scam. Sinadya ni Tito Arturo na magsinungaling para sirain ang kasal. 7:30 kaninang umaga. Ang pinakabagong balita ay sariwa mula sa pahayagan. Riles buyout? Paano nangyari ito? Paano nangyari ito? Paano nangyari ito? Anak, huwag kang maniwala sa kanya. Si Clara ay baliw. Nagsisisi lang siya at gusto niyang ibalik ang bahay. Nagsisinungaling sa atin. Oo, Mama. May punto ka. Clara, ikaw ang humingi ng palitan. Ngayon, sinira mo ang kasal ng kapatid ko. Para humingi pa ng pera? Tapos na ang deal. Gusto mo pa ng pera? Huli na. Clara, nauna kang sumira ng kasal ko. Huwag mo akong sisihin sa pagbubunyag ng sikreto mo. Tito Arturo, Tita Marta, malamang hindi ninyo alam ito.
Ngunit ang pinakamamahal ninyong manugang ipinagpalit ang bahay ninyo sa Calle Maple para sa aming lumang bahay sa Oak Avenue. Ang bayad? Wala kang makukuhang piso dahil ang perang iyon ay sa amin na. Alam namin iyon. Sinusuportahan namin. Ikaw, ano? Ethan, baliw ka ba? Ang patakaran ng Oak Avenue ay mas mahusay kaysa sa Calle Maple. Bakit ka nagpalit? Oo, ang bayad ng Riles ay mas malaki. Kalokohan? Hindi ba iyon peking balita? Peke, totoo iyan. Hindi ba sinabi ni Clara? Nasa balita kaninang umaga. Totoo, jackpot ang Oak Avenue. Sayang talaga. Ang kompensasyon ng Riles ay mas mataas kaysa dati. Ano ang totoo? Oh, sayang wala kang makukuhang kahit piso. Dahil akin lahat ito. 20 milyong piso. Ibinigay lang namin 20 milyong piso. Papa, Clara, ibalik ang bahay ngayon na. Ipalit ang bahay natin pabalik ngayon. Oo, eksakto. Ipalit ito pabalik bago ang demolisyon. Yung 20 milyong piso. Sa akin. Nagtaas ka ng kamay sa akin? Ha? Natakot ka ng sobra? huwag mo kaming takutin. Lahat ay nanonood. Ninakaw mo ang bahay namin. At ngayon ay marahas ka. Ipalit mo na lang ito pabalik sa kapatid ko ngayon. At hindi ka namin kakasuhan. Minadali mo akong ilipat ang titulo sa simula pa lang. Ngayon, gusto mong ipalit pabalik pagkatapos lang gawin? Akala mo ba, laro-laro ito? Kawawa. Huli na. Tingnan mo muna itong kasunduan. Teka, sigurado ba kayong lahat na pumayag? Sigurado ba kayong gusto ninyong ilipat ito? Naunawaan ko na. Clara, alam mo ang tungkol sa Oak Avenue patakaran ng demolisyon, hindi ba? Niloko mo ako para manloko ng 20 milyong piso. Masamang babae ka! Masamang babae! Mama, Papa, Walang hiya kang tanga. Gusto mo ng 8 milyon? Binigyan ka namin ito ng maayos. At ngayon, nagsisisi ka? Nanggugulo ka rito? May ebidensya kami. Binubuli mo kami? Hindi pwede. Layas. see ya, babe. Sam! Sweetie ka. Pinapalo mo ako? Kailan ng pamilya ito ng mga duwag naging matapang? Ikaw, binubuli mo kami. Lahat, kayo na ang humatol. Isang tiyuhin na sumisira sa kasal ng pamangkin. Diyos ko, walang hustisya. Tito Arturo ninakaw ang bahay namin. Ang hirap ng buhay ko. Niloko ni Arturo ang sarili niyang kapatid. Tinutulak niya kami sa kamatayan. Ngayon ang malaking araw nila. Sobra na kayo. Ang kabayaran nagbago ang buhay nila. Wala kang hiya. Iyak. Iyak. Nagpakasal ako ngayon. Tito, tigilan mo kami. Lahat, huwag makinig sa isang panig. Ngayong tapos na sila, tingnan nyo ang ebidensya namin. May isa akong sasabihin, hatiin ang kabayaran sa kalahati. Bigyan mo kami ng 4 na milyong piso. Kung hindi kayo pumayag, hindi ako aalis ngayon. Nasa akin ang titulo. Akin ang bahay. Ang titulo? Inilipat ninyo ito ng kayo-kayo lang. Hindi ako pumirma, kaya tumanggi ako. Tito Arturo, huwag mag-atubili. Kung idemanda kita, hindi mo na makukuha ang natitira. Alam mong kaya ko. Para makuha ang pera, ginugulo nila kami sa bahay at nagpadala ng spam texts. Noong mga panahong iyon, hindi ako makatulog. At si Ethan pinagkalat niya kami sa lahat. Ang mga ginang dito makakapagpatotoo sila. Oo, si Ethan. Ang kwento niya ay sobrang kapanipaniwala kaya naniwala kami sa kanya. Pero puro kasinungalingan lang pala. Mahal, Lahat pinilit ang pamilya ko ni Tito Jorge. Naipagpalit ang bahay namin para sa sira-sira nilang bahay. Ngayon nagbago ang patakaran at pinipilit nila kami ulit. Hindi na namin kinaya. Walang hiya. Lintik! Lintik! Bumalik sa iyo ang gawa. Tama lang sa iyo. Gago. Tigil. Lilia, hindi yan ang akala mo. Magpapaliwanag ako pagbalik ko. Hindi ko inaasahan na ganito ang pamilya mo. papaano mo sinampal anak ko? Sinampal ko nga anak mo.
Ang buong pamilya mo mga magnanakaw na walang hiya. Buti hindi tayo nagpakasal. Kung hindi papasok ako sa pugad ng magnanakaw. Lilia, para sa kinabukasan natin ito. Tutulungan kitang umalis. Salamat. Oy, Lilia. Lilia, Bakit mo siya hinahabol? Mas malaki ang unahin natin ngayon. sa 20 milyong piso, darating ang babaeng iyon nagmamakaawang pakasalan ka. Tama. Jay. Nan, tama ka. Lahat ito ay dahil kay Clara. Matagal na akong nakaupo. Oras na mag-unat. Papaano mo sinaktan ang anak ko? Papatayin kita. Clara, ibalik mo ang 20 milyong piso namin. Baliw. Baliw. Arturo, Wag! gawin. Oh, Ah? Ano ang ginagawa mo? Sweet. Cinco segundo. San. R. E. 20 million nandito na. Sa wakas, nandito na. Ang galing. Naku, ang dami ng zero, hindi ko na mabilang. Pito. Papa, 7-0. Mahal, 7-0. Ngayong andito na ang pera. Sa wakas, makakahinga ng maluwag. Papa, Mama, tiyakin ninyong maayos na itabi ang pera. Wala kaming alam sa finance, kaya huwag kayong magpaskam. Pamilya nating mabubuhay sa alawang 7M na ito magpakailanman. Clara, ikaw ang swerteng bituin namin. Kung wala ka, wala sana tayong 20M na ito. Baka ang mga ipon at bahay natin mawawala na. Mama, huwag mong sabihin yan. Pamilya tayo. Kahit pamilya tayo, dami mong nagawa. Nagpapasalamat kami sa'yo. Anong regalo ang ibibigay mo? Hindi ginto. Mama? Papa? Kayo? Sam, alam mo rin? Papa, Mama, at ako. Nagdesisyon kami. Clara, ikaw ang kumita ng perang ito. Sa'yo dapat ito. Buong 20 milyon? Wala kang itinago. Ibinigay mo lahat sa akin. Mahal. Tinawagan ko ang bangko, sa'yo na ngayon. Deserve mo yan. Clara, kamakailan, sobrang busy mo. Wala kang oras umuwi, alam naming miss mo sila. Bukas sabay tayong pupunta para makita sila. Ipagmamalaki ko kay Mama. Ako ngayon, isang multimilyonaryo. May napagtanto ako. Ano yon? Ngayong nandito na ang bayad, ang selos ni Tito Jorge ay nasa tuktok na. Simula ng kasal, kumilos sila ng maayos. Maaari bang talagang sumubok ng kahit ano? Kung sakali, magplano. Pagkatapos bayaran ng mga utang, may natitira tayong 2,123,765 piso at 34 na sentimo na natira. sa ganitong kaliit, hindi man lang tayo makabili ng kondo. Anong bahay? Umalis ang asawa ng kapatid mo. Para kanino yan? Mama, anong ibig mong sabihin? Hindi lang siya ang anak mo. Karapat dapat din akong makakuha. Lahat ng perang iyon dati ay ginastos kay Ethan. Kaya ang natitira ay dapat sa akin. Dapat nakuha namin 20 milyong piso. Kasalanan ni Clara ang lahat. Lahat dahil sa babaeng iyon. Oh, paano nila nagastos ang ganoong kalaking pera? Papa, alis na tayo. Kahit mamatay ako, kahit mabali ang binti ko, pabawiin ko ang pera natin. Na. Tito Arturo, Clara, lumabas kayo ngayon. Ibabahin ninyo sa amin ang kalahati ng bayad sa Oak Avenue. Tama, Arturo. Bigyan mo ako ng 10 milyong piso.
Papa, umurong ka. Ako na ang bahala. Sabi niya babalik siya ng maaga. Halos tanghali na at wala pa siyang paramdam. Baka inabutan ng antok. Huwag kang mag-alala. Tatawagan ko siya ngayon. Mama, Papa, ang paborito ninyong anak ay bumalik na. Baliw kang bata. Mapanganib yan. Bumalik ka agad sa loob. Buong pamilya ang sumira sa'yo sa sobrang pag-aalaga. Mama. Mama, sobra kitang namiss. Tingnan mo, pumayat pa ako sa kakamis sa'yo. Hindi man lang ako makakain o makatulog, araw-araw. At si Papa? Namiss din kita, syempre. Araw-araw, umiiyak ako habang hawak ang litrato mo. Tigilan mo na ang kalokohan. Ang ginagawa mo lang ay kumain at matulog buong araw, matulog at kumain. Hindi ka nagigising hanggang tanghali. Nahuli ako. Paano mo nalaman? Sa kung paano ka alagaan ng mga merkado araw-araw, alam kong sinira ka nila sa sobrang pag-aalaga. Malikot kang unggoy. Kailan ka pa nangangailangan ng tulong para bumaba ng sasakyan? Ay, ikaw. Siguradong nagkakagulo ka sa mga merkado. Papa, Mama, Oh, totoo yan. Sikat ang anak mo sa pagiging baliw na baliw. Ang balita ng paggulo niya sa kasal ni Ethan ay umabot pa sa pamilya ko. Talaga? Ang galing mong malaman. Mama, huwag mo siyang pakinggan. Halika. Oo, narinig ko rin. Clara, siya. Oy. Hoy, palaging nagmamayabang, ha? May tenga kang asno at mga kamag-anak mong salagubang kung saan-saan. Paano mo alam ang lahat? Ha? Ito ba ang iyong mahinhing biyanan? Oo, paano yan? Paborito ko. Kahanga-hanga, di ba? Sabihin ko sa'yo, bayani ng pamilya namin si Clara. Alam mo ba ang ginawa ng pamilyang basura ng kapatid ko sa amin? Alam mo ba? Kung hindi mo alam, tigilan mo na ang chismis. Ingatan mo ang bibig mo o masisira ang dila mo. Tama. Bumibisita ang manugang natin at naghahasik kayo ng gulo. Kayo ba nagseselos lang o ano? Hindi kayo masaya para sa iba? Ha? Ha? Sinasapian ang mga balay natin? kung nagdudulot ng gulo ang asawa ko, wala kang pakialam. Kahit gawin niya, mahal pa rin namin siya. Magaling na babae tulad ni Clara. Hindi mo siya makukuha. Naku, mga balae, mag-usap tayo sa loob. Ito ba ang parehong pamilya na dating namumula at nauutal? Clara, tingnan mo ang ginawa mo. Pasok sa loob agad. Ngayon. Clara, sabihin mo sa akin ang lahat ngayon. Ano bang nangyari sa kasal na iyon? Karapat-dapat lang sa kanila. Hindi ako mali. Sinasagot mo ako, ha? Ay, Sarah, kailangan mong bigyan siya ng pagkakataong magpaliwanag. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon para magdahilan. ganito ang nangyari. Clara. Hoy, sino ka? Bakit mo ako kinukunan? Mr. Mercado, sinira mo ang pinto para magnakaw. Nagre-record lang kami ng ebidensya. Ikaw, abogado? Oo. Sabi ni Mrs. Mercado, kung itutuloy mo ito, kasuhan ka namin sa korte. Itong babae. Bawat salitang sinabi niya. Naka-record sa amin. Hindi namin kaya ang demanda. Umalis na tayo. Iyon na ang lahat. Sarah, iniligtas ni Clara tayong lahat. Diba? Sinabi ko sa iyo, nakagawa ako ng mabuting gawa. Dapat mong ipagmalaki ang iyong anak. Sarah, malaki ang utang na loob namin kay Clara. At sa inyong dalawa rin. Hindi lang kami dumating para bumisita saglit. Dumating kami para isama kayo sa amin at manirahan. Ma, bumili kami ng villa sa lungsod. Gusto namin na lumipat kayo para hindi kayo malungkot. Makikita ka ni Clara araw-araw. At ako na ang mag-aalaga sa inyo. Ililipat ang mga magulang ko? Malaking bagay iyan. Bakit hindi ninyo ako sinabihan ng maaga? Mama, Papa, mag-impake na kayo. Nag-aalala ako. Na pagkatapos magpakasal, si Clara ang nagdadala ng lahat ay mapapagod siya. Hindi ko inaasahan na magiging napakamaalalahanin mo. Ngayon, kampante na ako. Tungkol sa paglipat. Dadaan na kami. Mama, hindi ako nagreklamo sa paggising mo sa akin araw-araw. At ngayon ikaw ang magrereklamo sa akin? Ako lang ang nag-iisa mong anak. Tatakwil mo ba ako? Anong kalokohan yan? Papa, tignan mo siya. Hindi ko makontrol ang mama mo. Ikaw.
Ang manirahan kasama ko ba talaga ay isang abala para sa iyo? Makulit na babae. Nag-aalala lang ang mama mo sa iyo, mga balae. Alam namin ang pamilya ninyo ay pawang mabubuting tao at alam namin na namimiss kami ni Clara. Pero bilang balae, kung titira tayong lahat ng sabay, tiyak na magsisimulang magchismis ang mga tao. Walang utang na loob. Ginagawa ko ito para sa iyo. Tungkol sa chismis, negosyo nila yan. Nakatira tayo sa saradong pinto. Ano ang alam nila? Sarah, mas malaya ka kaysa sa akin. Bakit ka pa nagpupumilit dito higit pa sa akin? Ay, tigilan mo na. Sa totoo lang, ayoko nga na si Mama ay tumira sa amin. Kung darating siya, ang aking mga tamad na araw ng pagkain at pagpapahinga, pagpapamasahe sa paa, at pagtulog hanggang 1:00 ng hapon araw-araw, ay tuluyang masisira. Ikaw na paslit. Sobra kang layaw. Sa ganyang masamang ugali, paano kakayanin ng katawan mo? Frank, ipak na ang ating mga gamit. Lilipat tayo para tumira kasama si Clara. Kailangan kong bantayan siya. Larang isip, kumana. Ibigay mo sa akin pera. Bigay. Tama na, tara na. Hindi ko tatanggapin ito. Ang kapalaran ko ay halaga ng higit sa 2 milyon. Tumahimik. Sayang hininga mo. Mas matalino ako kay Sam at mas magaling pa sa kanya. Ang pamilya namin ay magiging mas mayaman kaysa kay Tito Arturo. Papa, magsisimula ako ng negosyo gamit ito. Negosyo? Kumita ng malaki? Siyempre, kapag umasenso ang anak mo at naging bilyonaryo, maghihiganti tayo kay Clara at sa kanyang pamilya. Hindi masama. Hindi masama. Praktikal itong disenyo para sa araw-araw na suot. Akala ni na Mama at Papa na maliit ang mga ito. Kung di ko sila napigilan, magkakaroon ka ng malalaking phoenix sa tainga mo. Sa tingin namin, mas malaki, mas maganda. Sa tingin mo sila ang mga magulang mo? Tamang-tama. Kukunin ko ang mga regalo na binili ko para sa kanila. Kuya. Nagnegosyo si Ethan. Nascam. Ngayon, lubog siya sa utang. Nakikiusap. Bilang kapatid mo, ikaw, pahiramin mo ako ng 2 milyon para tulungan kami. Tumayo ka muna. Tinatawag kitang kapatid ay paggalang lang. Pera? Hindi ko ipapahira. Ikaw. Ako ang kuya mo. Bakit ka namumuhay ng marangya habang naghihirap kami? Ang ginto ay ang kabayaran namin. Basura ka. Kung di ka kuya ni Arturo, hindi na kita titingnan. Papa. Tumayo. Umalis. Kung babalik ka pa, hindi na ako magiging mabait. Ikaw. Sino ang gumagawa ng gulo? Samahan mo kami. Kapatid mo ako. Pinatawag mo ang pulis sa akin? Umalis. Pumunta sa bilangguan, Tito Jorge? Bukas, lilipat kami sa kabisera at aalisin ang mga linta ng tuluyan. Galing. Mama, Sarah, Frank, nandito kayo. Magpahinga kayo. May tagalipat ako. Mabilis lang. Alagaan nyo sina Mama at Papa. Babalik ako agad. Sa tingin ko, ang mga biyenan mo ay tapat at mababait na tao. Kapag pinapagalitan ka nila, dahil nag-aalala sila, sumusuporta sa'yo. Mama, mali ka. Binata, mag-ingat ka. Kailangan ko pa yan. Okay lang na mabangga ang sofa. Huwag kang mag-arte. Ano ba itong tagalipat? Hindi niya kaya to. Tutulong ako. Mama, teka. Edo. Binata, bantayan mo ang tono mo. Kinuha kita para maglipat, kaya gawin mo ng maayos. Ganyan ba ang ugali mo? Sige, tatawag ako sa supervisor mo at kaltasan ang sahod mo dahil dito. Sandali, hindi. Patawad. Gagawin naming magaling. Mukhang ang ating balae hindi na magpapadala. Siyempre,
Sinanay ko silang lahat. Walang duwag dito. Tingnan mo, ginagawa mong matapang ang pamilya sa matitigas ang ulo? Purihin kita o pagalitan? Ang pamilya ni Martha ay talagang kakaiba. Manahimik ka. Ang tigas nila ngayon. Huwag mo silang guluhin. Tara na, tayong matitigas ang ulo, papunta sa bagong buhay. Si